Kyle, pwede bang umalis ka na lang? Tigilan mo na lang ako. Pakiusap ko. Aliyah, please. Mag-usap tayo. Gusto ko lang naman humingi ng sorry sa nagawa ko kagabi. Hindi na mauulit. I promise. Handa akong magbago. Magpapagamot na ako. Masyado lang akong nadala ng nararamdaman ko. Akala ko kasi ayos tayo. Kahit paanong maramdaman mo, Kyle, hindi tama na sinaktan mo ko. Paano kita pagbibigyan gayong nalaman ko kung gaano kababa ang tingin mo sa akin dahil lang may anak na ako? Basurang tingin mo sa akin. Alam mo bang mas masakit pa lahat ng sinabi mo sa akin kaysa sa sampal mo? Hindi ko na napigilang maglabas ng sama ng loob. Did I hear it right? Bigla ay singit na tanong ng pamilyar na boses sa likuran ko. Bigla akong napatuwid ng tayo. Automatiko din ang mabilis na pagtahip ng dibdib ko sa kaba. Unti-unti akong lumingon at namataan ko si Josh na nakatayo malapit sa amin. His eyes are blazing with rage and his hands are balled into fist as if he were ready to fight. His aura screams danger. Then his gaze settled on the cut on the side of my mouth. Kitang-kita ko na magdilim ang kanyang muka. Sa isang iglap ay nilampasan niya ako. Josh! Sigaw ko. Sinubukan ko siyang habulin ngunit lubhang napakaliksi niya. Namalayan ko na lang na hinaklit na niya si Kyle sa kwelyo. What did you do? Puno ng galit na tanong niya. Halos maglabasan ang ugat sa leeg niya. Huh, it's your fault, Castillo. Kung hindi ka sana nakialam. Hindi na natapos ni Kyle ang sasabihin. Isang malakas na suntok sa panga ang pinakawala ni Josh sa kanya. Napabulagta siya sa sahig ngunit mabilis siyang bumangon at sumugo din kay Josh. However, there is a clear disparity in their strength. Lalo pa at mas matangkad si Josh kay Kyle. Josh blocked Kyle's attempt to punch him with ease. Sa halip ay si Kyle pa ang nakatikim ng sipa buhat kay Josh. Kahit na anong sigaw at pigil namin ni Miss Monica ay walang nakinig sa kanilang dalawa. Patuloy lang sila sa pagkakagulo. How dare you hurt what's mine? Kailanman hindi ko siya sinaktan! Sigaw ni Josh. Nakatawag na sila ng atensyon ng mga tao sa paligid. Mabilis silang nilapitan ng mga gwardya ng gusali at pinaghiwalay. Huwag kang magmalinis, Castillo! Alam ko lahat ng pasakit mo kay Aliyah dahil sinabi niya sa akin. Tinalikuran mo sila ng anak niya. Anong gusto mo ngayon sa kanya? Bakit ka bumabalik, ha? Gusto mo ulit tumikim? Pasensya ka na pero naunahan na kita. Natikman ko na yung Aliyah mo. Napaluhan na lang ako sa mga pinagsasasabi ni Kyle. Ako naman ang sumugod kay Kyle ngunit maagap sa Miss Monica sa pagpigil sa akin. Nagsisikip ang dibdib ko sa labis na galit. Si Josh naman ay lalong nagdilim ang mukha. Akmang susugurin niyang muli si Kyle kung kaya gumitna na ang mga guard sa kanila. You don't know who I am, Kyle. I've been in a terrible place at hindi ako matatakot sa isang tulad mo. Hindi ako natatakot sa anumang mangyari sa akin. Masiguro ko lang na hindi ka na makakalapit pa kay Aliyah. Banta ni Josh. There are many things I wanted to say to Kyle, but crying keeps me from even trying to speak and defend myself. Pinagtitinginan na kami ng mga tao ngunit mas ikinatatakot ko na baka paniwalaan ni Josh ang sinasabi ni Kyle. Namataan ko na rin si Sir Luke na dumating. Mabilis niyang pinigil si Kyle pagkakita sa kaibigan. Agad din na lumapit sa kanya si Miss Monica na halata na rin ang pagkataranta. Josh! Tawag ko kay Josh at inabot ang braso niya. Nilangon niya ako. Takot na tinitigan ko siya. Sinusubukan kong basahin kung anong iniisip niya. Kung galit din ba siya sa akin. His expression changed when he saw me crying. Malakas na hinila niya ang braso sa pagkakahawak ng mga security guard sa kanya, saka humakbang papalapit sa akin. Josh! Josh! Sinungaling si Kyle. Hindi totoo. Simula ko ngunit hindi ko natapos ang sasabihin dahil bigla niya akong niyakap. Shh! I know. Bulong niya. Dahil doon ay lalo akong napaluha. Stop crying. He isn't worth your tears. Pang-aalo niya sa akin. Umalis na tayo dito. Pakiusap ko sa kanya dahil hindi ko na matagalan ang tingin na ng mga tao sa amin. Okay, sambit niya. Nilungon niya ang gawin nila Kyle at Sir Luke. Hindi ko na makita si Kyle kung nasaan siya at sa halip ay si Sir Luke ang lumapit sa pwesto namin. Josh, Aliyah, I am sorry.
Hingi niya ng paumanhin. I think you should leave now. Ako na bahala dito. Ako na bahala sa kaibigan ko. We will talk later, Luke. Seryosong sagot ni Josh. Puno ng otoridad ang boses niya. Inabot niya ang kamay ko at magkasabay na kaming naglakad papalabas ng gusali. Wala siyang pakialam sa mga matang nakasunod ng tingin sa amin. Narinig ko ang pagtawag sa amin ng mga security guard ng lugar, ngunit agad silang pinigilan at kinausap ni Sir Luke at Miss Monica. Hindi ko alam kung ano ang gagawin nila para maayos ang kaguluhang dinulot namin sa lugar. Malalim na napabuntong hininga si Josh nang makapasok na kami sa kanyang sasakyan. Sinulyapan ko siya. He's obviously mad. Nagulat pa ako nang hilahin niya ako papalapit sa kanya. Pilit niya akong iniharap sa kanya saka tinitigan. His fingers slightly brushed against the corner of my mouth. Kailan nangyari ito? Kunot noong tanong niya. Nahulaan ko na ang tinutukoy niya ay ang pananakit ni Kyle sa akin. Kagabi, pag-alis mo'y dumating siya sa apartment. Narinig ko ang mahina niyang pagmura na tila ba hindi siya sang-ayon na pinatuloy ko si Kyle sa unit ko. Ayoko sanang harapin siya kaya lang ay sinabi ko sa kanya na itigil na niya ang panliligaw. Mahinang sabi ko. Bigla ang pagdaan ng pag-aalilangan sa mukha niya. Hindi ko naman nakalain na magagalit siya. Dagdag ko sa katumungo. Natahimik si Josh. Nang sulyapan ko siya ay tila kay lalim ng iniisip niya. Hindi na siya nagsalita hanggang sa makarating kami sa apartment ko. Sumunod din siya sa akin nang bumaba ako ng sasakyan. Pagpasok namin sa loob ng unit ko ay hindi ko naman maalaman kung ano ang sasabihin sa kanya. Nakatayo lang siya sa pinakagitna ng unit ko at pinagmasdan niya ang kabuuan noon. Nahulaan ko na may nais siyang sabihin sa akin. Ano yun? Hindi ko na napigilang itanong. Aliyah, why don't you spend the night at the condo? Ha? Di pa malayo pa ang condo mo dito? May pasok pa ako bukas. Baka malita ko. Gulat na sabi ko. Ngunit mas gulat niya akong pinagmasdan sa kamahinang tumawa. I was referring to the condo I got for you and John. Pero kung gusto mo sa condo ko ay mas pabor sa akin. Sagot niya. Bigla akong nanliit kasabay ng pag-iinit ng pisngi ko. Parang gusto ko na lang na lamunin na lang ako ng lupa. Hindi tuloy ako nakapagsalita sa labis na pagkapahiya. Bakit ba condo agad niyang naisip ko? Don't get me wrong. Biglang bawi niya nang mapansin ang pagkapahiya ko. You're driving me crazy. Narinig kong bulong niya sa sarili. Ako naman ay hindi pa rin makaimik. I would really love it if I got to spend the night with you. Sino ba naman ang aayaw? I've been fantasizing you for months now. Direkta niyang sabi. Nang tingnan ko siya ay seryoso siyang nakatitig sa akin. Walang halo ng panunodyo ang mga mata niya at lalo akong nailang dahil doon. Huwag na, dito na lang muna ako. Tanggi ko. Marahas siyang napabuntong hininga dahil doon. Aliyah, last time na iniwan kita dito mag-isa, ano nangyari? Paano kung pumunta ulit ang gagong Kyle na iyon dito? Iritadong tanong niya. Get your things, sasama ka sa akin. Utos niya. Alam kong sa tono niya ay hindi siya papayag na magmatigas pa ako. Eto na, kukuha na ng gamit. Sagot ko saka naglakad papasok sa aking kwarto. Bukas ay pakukuha ko mga gamit mo dito. Ayoko nang bumalik ka dito. Sabi niya habang naghahanda ako ng mga gamit. Hindi na ako tumutol pa. Bukas ay magpapaalam na lang ako kay Miss Monica. Total ay alam naman niya na may condo na kinuha si Josh para sa amin ni John. Makalipas lang ang ilang minuto ay bitbit ko na ang bag na naglalaman ng mga damit at ilang personal na gamit ko. Nasisiyahan naman siyang napangiti pagkakita sa bitbit kong bag. Let's go! Ayon niya sa akin, wari masaya na siya at nawala na ang galit niya kanina. Natuon ang mga mata ng driver ni Josh sa bag na bitbit ko nang magbalik kami sa sasakyan, ngunit hindi naman siya nagkomento. Tahimik na binuhay na niya muli ang makina ng sasakyan at nagsimula na kami bumiyahe. Dumaan muna kami sa isang restaurant para mag-take out ng pagkain. Dumaan din kami sa isang convenience store para mamili ng ilang gamit.
Pinagmasdan ko siya habang abala sa pagpili ng mga gamit na sa tingin niya ay kakailanganin ko. Panay ang sulyap sa kanya ng mga babaeng kasama namin bumibili sa store. Ngunit mukhang hindi niya iyon napapansin. Wala siyang pakialaman lang sa atensyon na itinutuon sa kanya ng mga tao. Wala sa loob na napangiti ako, lalo na nang mapansin kong seryoso niyang binabasa ang mga nakasulat sa bote ng shampoo na hawak. Being with him made me feel better. Para bang nalimutan ko ng kanina lang ay labis ang iyak ko dahil kay Kyle. Namimiss ko ang ganitong pakiramdam. Nakangat siya ng tingin at nahuli niya akong nakatitig. Dahil doon ay nanunodyo ang naging ngiti niya sa akin. Why are you smiling? Do I really look that good to you? Pabulog na tanong niya sa akin. Umiling lang ako na ikinataas ng kilay niya. Nagpatuloy na siya sa cashier para bayaran ang mga pinamili. Wala pang isang oras ay nasa condo na kami. Yun nga lang at halos wala pang gamit doon. Kahit nga mga plato at baso ay wala. Will you be okay here? Nag-aalalang tanong niya. Oo naman. Magpapalipas lang naman ako ng gabi dito. Bukas naman ay kukunin ko na mga gamit ko. Sagot ko. Kahit pa ang totoo ay ilan lang din naman ang gamit sa apartment ko. Sasamahan kitang mamili ng mga gamit mo dito. Walang anuman na sambit niya. Hawak niya sa mga kamay ang paper bag na naglalaman ng pagkain. Nagtungo siya sa malawak na dining area at nagsimulang ilabas ang mga laman ng paper bag. Pinanood ko lang siya, parang wala siyang ipinagbago. Tulad na wala ding nagbago sa pagmamahal ko sa kanya. Pero siya kaya, totoo nga kayang mahal pa niya ako? O naaawa lang siya sa akin? O dahil lang kay John, kaya akala niya'y mahal pa niya ako? Josh, totoo. Sigurado ka bang mahal mo ako? Lakas loob na tanong ko. Bakit ako? Bakit mahal mo pa rin ako? Halatang nagulat siya sa bigla kong tanong. Nagtatakang tinitigan niya ako pero gusto kong marinig ang sagot niya. Gusto kong malaman kung bakit pinili niya akong suyuin muli gayong marami namang ibang babae ang umaaligid sa kanya. O tulad ng sinabi ni Kyle, ay si John lang ba ang habol niya? Aliyah, I wish I knew the answer to your question. But I couldn't come up with an explanation. Yes, don't get me wrong. You have qualities that could attract any man's attention. But I don't think that's the only reason I love you. Other girls have those qualities as well. It's just that I'm after you. Only you. I'm sorry if I can't explain why. But I love you. Hindi kaya dahil lang kay John kaya gusto mo kong bumalik sa'yo? Lalong kumunot ang noon niya na para bang hindi niya nagustuhan ng tanong ko. Have you forgotten that you gave me permission to visit John whenever I wanted? Sapat na sa akin yun kung si John lang ang habol ko. But the truth is that whenever I'm with my son, I secretly wish you were with us as well. Hindi ako nakaimik. Hindi ko naisip na iyon ang nararamdaman niya. Aaminin ko dahil sa mga sinabi ni Kyle kung kaya napupuno ng pag-aalinlangan ang puso ko ngayon. Wari na base niya ang nilalaman ng isip ko. Nakikiusap ang mga mata niya nang muling magsalita. Why don't we try again, Aliyah? Give me another chance to show you how much I love you. This time, I'll take good care of you. I promise. Pakiusap niya. Hindi ko man sabihin, alam ko na nakapagdesisyon na ako. Noon pa man ay alam ko na ang gusto ng puso ko at isang salita lang ang kailangan niya. Isang salita na magbabago ng sitwasyon namin ni John. I took a deep breath to find the courage I needed. Okay. Lakas loob na sagot ko. His jaw dropped open for a split second. He struggled to speak. Matiim lang niya akong tinitigan. You mean, pumapayag ka na? Maya-maya'y paglilinaw niya. Bakas ang takot at kaba niya. Yes. Muling sagot ko. I can feel my heartbeat speeding up. Alam kong ibig sabihin sa kanya ng tugon ko. Humakbang siya papalapit sa akin habang nakatitig lang ako sa kanya. Sa gulat ko ay hinilan niya ako at siniil ng halik. Halos hindi ako nakakilos sa pagkabigla. His kisses are aggressive and ravenous. Hindi ko magawang sumabay sa kanya. Even more, I felt his hands roam freely from my nape to my butt, causing my body to heat up. Nang halos mabusan ako ng hininga, ay saka lang niya pinakawalan ang labi ko. His breathing has become rugged, much like mine. I'm sorry, Aliyah, but I won't be able to restrain myself now. Anya, sa namamaos na boses. To be honest, I feel the same way.
I need to satisfy this overwhelming desire I have for him. Sa halip na sumagot ay inabot ko ang suot niyang long sleeve polo at sinimulang alisin ang pagkakabutones noon. Saglit lang siyang natigilan dahil ang sumunod ay tinulungan niya ako sa paghubad ng damit niya. Sunod niya ang suot na pantalon, pagkatapos ay ang suot ko namang dress ang binalingan niya. Nagmamadali ang mga kilos namin na parabang napakahalaga ng bawat segundo. His eyes grew even darker when he saw my naked body. Gosh, Aliyah, let's go to your room. Bulong niya sa akin. Tuluyan na akong inalipin ng pagnanasa. Agad akong tumango at sumunod sa kanya patungo sa isang kwarto. Which room? Tanong ko dahil hindi ko alam kung alin ba doon ang kwarto ko. Any room. He whined impatiently. Binuksan niya ang pinakamalapit na kwarto buhat sa pwesto namin. Mabuti na lang at hindi iyon ang kwarto ni John. Napatili ako nang bigla niya akong buhatin. Josh, anong ginagawa mo? Ibaba mo nga ako. Fine. Natatawang sabi niya. Ibinaba niya ako sa malawak na kama, saka agad na kumababaw sa akin. Natigilan ako nang tumapat ang mukha niya sa mukha ko. Titig na titig siya sa akin. I couldn't help but notice how bright his eyes were, even in the low light. Maybe I'm dreaming, but his eyes seemed to convey all of his feelings to me. I love you, Aliyah. Bulong niya. Nagtubig ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Akala ko'y hindi ko na maririnig na sabihin niyang muli ang mga katagang iyon. I love you. Nagawa kong sambitin. Ngumiti siya at pinunasan ang mga luha ko. Muling bumaba ang mukha niya sa akin para sakupin ang labi ko. He kissed me softly this time. He kissed me in a way that made me forget about my sadness. Tinititigan ko si Josh na noon ay nakapikit ang mga mata habang ako naman ay nakaunan sa kaliwang braso niya. I snuggled up to him closer, enjoying the warmth he gave off. His left hand is gently caressing my back, so I know he isn't asleep yet. Josh, tawag ko sa kanya. Inaantok na sumagot siya. Sinulipan ko ang oras sa suot na relo at napagtanto kong 11:00 na ng gabi. It's 11 in the evening already. Kawawa naman ang driver mo, baka kanina ka pa niya hinihintay. Ang totoo ay ayaw ko pa din siyang itaboy, ngunit paano naman ang driver niya na kanina pa naghihintay sa kanya? Don't worry about him. He knows what to do. Alam naman niyang nandito ako, tinutupad ang pangarap. Anya, saka malawak na ngumiti habang nakapikit pa rin. Dahil doon ay mahina ko siyang kinurod sa tagiliran. Agad naman niyang hinuli ang kamay ko saka dinala sa kanyang labi. Let's go to sleep, Aliyah. Marami pa tayong gagawin bukas. Anya, matapos kintalan ng halik ang aking kamay. Nagtataka man kung anong gagawin namin bukas dahil may pasok ako sa trabaho ay hindi na ako nagtanong. Honestly, I am exhausted and my eyes feel heavy. Ang sinasabi niyang round 2 kanina ay ilang beses pang nasundan. Ramdam namin ang pagkasabik sa isa't isa. I never imagined that being with him again would feel so reassuring. Akala ko noon ay mababalot ako ng pangamba o pagsisisi kapag nagpadala ako sa nais ng puso. Kaya takot akong sumugal. Ngunit mali ako. I feel more at ease now. Kinabukasan ay nagising ako sa pakiramdam na may nakamasid sa akin. Pagmulat ko ay sinalubong ako ng mga mata ni Josh na nakatitig sa akin. Prente siyang nakaupo sa couch malapit sa kama. Nakabihis na siya at wari kanina pa niya ako pinagmamasdan. The intensity of his stare made me anxious. Hi, naiiling na bati ko sa kanya. Pasimple kong inabot ang kumot at ibinalot sa hubad kong katawan. Kahit pa nga alam kong wala nang saysay iyon dahil kanina pa niya ako malayang napagmamasdan. Napansin niya ang ginawi ko at narinig ko ang mahina niyang pagtawa. Humakbang siya palapit sa akin at naupo sa tabi ko. Hi, bati niya sa akin habang malawak na nakangiti. Napakurap ako matapos pagmasdan ang gwapo niyang mukha. Kailagkit din ang titig niya sa akin na mas lalong nagpabilis ng tibok ng puso ko. Kanina ka pa ba gising? Tanong ko. Pinilit kong paglabanan ang hiyang nararamdaman. Yeah, hindi ako makatulog na maayos kagabi. Sagot niya. Bakit naman? Takang tanong ko. I don't know. Probably because I'm so happy. Still can't believe you're here with me. Na nandito ka na at kasama ko. Sambit niya.
Napangiti ako sa sinabi niya. Kung alam lang niya na pareho kami ng nararamdaman. Ako din naman. Hindi ko inaakalang mangyayari pa ito. Amin ko. Thank you for giving me another chance. Kakausapin ko ulit ang pamilya mo. Gusto kong maayos ang sa atin. At gusto ko din sanang madala si John dito para makita niya ito. Anya habang inililibot ang mga mata sa silid. Bigla akong nag-alangan sa sinabi niya. Ano nga kaya magiging reaksyon ni nanay kapag nalaman niya ang estado ng relasyon namin ni Josh? Magagalit ba siya sa akin? Ni hindi ko siya nasabihan sa mga nangyayari sa akin itong mga nakaraang araw. Don't worry. Ang totoo ay nagpaalam na ako sa nanay mo noong huling binisita ko si John. Ipinagpaalam ko sa kanya lahat ng plano ko. Ani Josh, hindi ko pa man sinasabi sa kanyang iniisip ko ay nahulaan na niya. Ha? Anong sabi niya? Gulat na tanong ko. Hindi ko akalain nakakausapin pa niya si nanay at hindi man lang ako sinabihan ni nanay na kinausap siya ni Josh. Ang sabi niya ay ikaw pa rin na magdedesisyon. Alam kong masama ang loob niya sa akin sa ginawa ko sa iyo noon. Naunawaan ko naman. Ito na ang pagkakataon kong patunayan sa kanya na hindi ko sasayangin ang chance na ito. Sagot niya habang matama na kong pinagmamastan. Naalala ko kung gaanong nasaktan si nanay sa nangyari sa akin noon. Ganoon na rin ang mga salita niya kay Josh noong makaharap niya ito. Alam kong alam niya na mahal ko pa rin si Josh kahit hindi ko man aminin. Sana lang ay maunawaan niyang mas masaya pa rin ako ngayon sa piling ni Josh. Sana ay matanggap niya ang desisyon ko. Come on, Aliyah. I know you're starving. Nagpabili na lang ako ng breakfast natin. May pupuntahan pa tayo ngayon. The sooner we arrive there, the better. Anya na siyang pumutol sa pag-iisip ko. Ha? Saan tayo pupunta? Ipasok ako. I'll call Lucas. Sasabihin ko sa kanyang hindi ka makapasok. He'll understand. Maagad niyang putol sa sinasabi ko. Teka, saan ba tayo pupunta? Tanong ko ulit. Mamimili tayo ng gamit. Nakangiting sabi niya. Wala ka bang pasok? Tanong ko. Alam ko naman kung gaano ka-demanding ang trabaho niya. Don't worry about it. Balo walang sagot niya na noon ay nakatuon ng atensyon sa cellphone. May palagay akong balak na niyang tawagan sa Sir Luke. Natahimik na lang ako at hindi na nag-usisa pa. Dumiretso na lang ako sa banyo para maligo. Napangiti ako pagkakitang nandoon na ang mga gamit na pinamili namin kagabi sa convenience store. Naalala ko noon na malinis talaga si Josh sa bahay at napakaingat niya sa mga gamit. He is very bossy around his employees, but when he is at home, he is very responsible and caring. Kabaliktaran ang ipinapakita niya sa mga tauhan niya. Binuhay ko ang shower at naligo. Paglabas ko ng banyo ay wala na si Josh sa kwarto. Namataan ko sa isang sulok ang bag na dala ko kagabi. Malamang ay si Josh ang naglagay noon dito sa kwarto. Hindi ko na iyon nagawang buklatin. Hindi na rin ako nakakain ng hapunan kagabi at totoong gutom na talaga ako. Matapos ko magbihis ay saktong bumukas ang pinto ng kwarto at sumilip si Josh. Are you ready? Tanong niya. Yes, susunod na ako. Sagot ko habang tinutuyo ang buhok. Narinig ko naman ang muling paglapat ng pinto at mga yabag niyang papalayo. Nang masigurado ko maayos na akong tingnan ay saka ako sumunod sa dining room. My stomach rumbled when I saw the fried egg, beef tapa, bacon and fried rice on the table. Agad akong dumampot ng paper plate at kumuha ng pagkain. Sunod-sunod ang ginawa kong pagsubo dahil sa gutom. Nang mag-angat ako ng tingin ay saka ko lang napansin si Josh na nakapanood sa akin. He was suppressing his smile. Nagugutom na kasi ako. Palawanan ko kahit wala naman siyang sinasabi. I'm sorry, hindi ko sinasadyang gutumin ka. Hingin pa umanhin niya. Ako man ay hindi na naisipang kumain kagabi ng hapunan dahil sa labis na pagod. At alam namin pareho ang dahilan kung bakit. Kailan ka pwede? Pupuntahan natin si John. Miss ko na siya. Biglang tanong niya. Depende sa schedule ni Sir Luke. Sagot ko. Baka this weekend ay pwede ako. Okay. Kung pwede ka this weekend ay pakakancel ko ang schedule ko sa office. Walang anuman, nasabi niya. Halata ang saya at excitement niya. Ha? Baka naman maapektuhan ang trabaho mo. Nag-aalangan na tanong ko. Kurot noong sinulyapan niya ako pagkatapos ay humugod siya ng malalim na hininga. Marami na rin akong oras na iginugol sa pagtatrabaho. You and John are more important to me than my business or my work. Kayo na ang priority ko. Hindi na ako papayag na masira tayo dahil lang sa negosyo o pera. Gusto ko na munang maayos ang sa atin. Mahabang paliwanag niya. Ang totoo ay yun din ang gusto ko.
Yun ang bagay na matagal ko nang ipinagdarasal. Ang magkaroon ng buo at masayang pamilya si John. Paano nga palang pamilya mo? Ano sabi nila? Nag-aalangan na tanong ko. Ang sabi niya noon ay nakausap na niya ang pamilya niya tungkol sa amin. Ano naman kaya ang sasabihin nila kapag nalaman nilang kami na ulit ni Josh? Tututol ba sila? O babasbasan nila ang relasyon namin? Aliyah, they are aware of my efforts to pursue you. You probably won't believe me, but they agree with my decision. But if you don't feel comfortable being with them, hindi kita pipilitin. Just stay here with me. Hindi mo sila kailangang harapin. Sambit niya. Nakikiusap ang boses, ganoon din ang mga mata niya. Thank you. Anas ko. Ngumiti siya at inabot ang kamay ko. Saan ka nga pala kumuha ng damit? Pag-iiba ko ng usapan dahil napansin kong bihis na siya at iba na ang suot niyang damit. Simpleng polo shirt na iyon at pantalon. Anya na napakamot sa kilay. He was looking so guilty. I have clothes in the other room. Anya sa kasunulyapan ang isa pang kwarto. You know, just in case. And it's a brilliant idea to put some of my stuff there. See? Nagamit ko na. Nakangising sagot na niya at tumaas baba pa ang kilay sa akin. Dahil doon ay tuluyan na akong natawa. Planado mo naman yata lahat ng ito eh. Bulong ko pero sapat para marinig niya. He just gave me a silly grin. The broad smirk on his face tells me he really had it all planned out. Mukhang nahulog yata ako sa patibong niya. Matapos kaming kumain ay nagtungo kami sa isang store. Nakamamangha ang lawak ng gusali at iba't ibang gamit sa bahay na nakadisplay mula sa mga gamit sa kitchen, bedsheets, curtains at marami pang iba. Aaminin kong libangan ko ang magtingin ng mga gamit sa bahay. Ito ang paraan ko para mawala ang stress at alam ni Josh iyon. Noon nga'y usapan na namin na kami mismo ang pipili ng mga gamit oras na magpatayo kami ng sariling bahay. Hindi nga lang nangyari dahil nauwi kami sa hiwalayan. Kaya siguro tinutupad niya iyon ngayon. Ngayon na binigyan kami ng ikalawang pagkakataon. Agad kaming inisikaso ng mga tauhan ng store. Buong buhay ko ay ngayon ko lang naranasan ang mamili ng walang limitasyon. Nakakagulat ang presyo ng mga gamit na pinipili ni Josh. He'd pay thousands of pesos for a simple glass. Kaya naman ako na mismo ang pumipigil sa kanya. Para sa akin, ang mabili lang ang mga kailangan namin ay sapat na. Hindi naman ako sanay sa marangyang buhay at hindi ko naman kailangan ang ganoong kamahal na mga gamit. Tired? Tanong niya sa akin pagsapit ng tanghali. Hindi ko na namamalaya ng oras at hindi ko na rin alam kung gaano karami ang napamili namin. Hindi, gutom na ako. Sagot ko habang nakangiti. Thanks God. Akala ko hindi ka nakakaramdam ng gutom. Exaggerated na sabi niya. Marahil ay nagugutom na siya kanina pa ngunit tinitiis lang dahil nakikita niyang abala pa ako sa pamimili. Inabot niya ang kamay ko at naglakad na kami patungo sa hanay ng mga restaurant sa lugar. Where do you want to eat? Tanong niya sa akin habang ang mga mata ay sinusuyod ang mga kainan na aming pinagpipilian. Dito na lang. Turo ko sa pinakamalapit sa pwesto namin. Narinig ko ang pagtawa niya. Gutom ka na nga. Anya. Totoo na bigla akong nagutom. Ilang minuto na lang at alauna na ng hapon. Sobra akong nawili na hindi ko namamalaya ng oras. Magkahawak kamay kaming naglakad patungo sa restaurant ngunit napansin kong natigil siya sa paghakbang na makapasok na kami sa loob. Nang sulyapan ko siya ay nakatingin siya sa isa sa mga upuan sa sulok. Sunundan ko ang tinitingnan niya at namataan ko doon ang Daddy Santiago niya. Akman tatalikod siya ngunit sakto namang nilingon kami ni Daddy niya at huli na para umiwas pa. Josh? Gulat na tawag niya sa anak. Lumapad naman ang ngiti niya pagkakita sa akin. Aliyah, Iha! Wala na kaming nagawa kundi ang lumapit sa pwesto ng lalaki. Dad, tipid na bati ni Josh sa ama. Dumako ang mga mata ni Tito Santiago sa magkahawak na kamay namin ni Josh. I see. Mukhang nag-aayos na kayo. Good. That's good. Para may kalakihan si John na masaya at buong pamilya. Oh Dad, come on. That is the last thing I want to hear from you. Iritadong bulong ni Josh. Sinulyapan ko siya. Bakas na naman ang inis niya. Mukhang walang nagbago sa relasyon nilang mag-ama. Tulad noon ay malayo pa rin ang loob niya sa ama. Ganito sila kapag sila lang at walang ibang tao ang nakakakita. Marahan kong pinisil ang kamay niya. Tinignan niya ako at noon lang niya sinubukang kumalma.
So, anong ginagawa niyo dito? Tanong muli ng daddy ni Josh. Hindi nito pinansin ang pasaring ng anak. Namimili po kami ng mga gamit. Ako na ang sumagot sa tanong nito. I see. Napatango na sabi nito. Wari nahuhulaan na rin niyang magkasama na ulit kami ni Josh sa iisang bubong. That's a good move, Josh. Nakangisi nitong sabi sa anak. Kumain na po ba kayo? Sumabay ka na po sa amin. Aloko. Sinulyapan ko si Josh na wala namang reaksyon. No. Ang totoo ay paalis na rin ako. Katatapos ko lang kumain. Sagot nito saka tumayo na. Hindi ko mawaring kung nagsasabi ba siya ng totoo o umiiwas lang siya dahil ramdam niya ang disgusto ni Josh sa presensya niya. Bueno, aalis na ako. Paalam nito sa amin. Tinapik pa nito sa balikat ang anak saka naglakad papalayo. Nasundan ko na lang siya ng tingin habang papalabas. Mabait naman sa Tito Santiago, lalo na sa akin. Yun nga lang at siya ang sumira sa pamilya niya dahil sa mga pambababae nito. May chance pa kaya na magbago siya at magkaayos sila ni Josh?